Oh, ito po, good news. Oh, ako po ay talagang natuwa nung tinalaga ni Pangulong Bongbong Marcos itong si Secretary Vince Dizon bilang bagong kalihim ng transportasyon. Okay? Kasi sa totoo lang, ang daming similarities ang nakikita ko between Secretary Vince at kay Yorme Isko. Okay? Nagkatrabaho yung dalawang yan nung pandemic, 'di ba? Sa IATF, si Secretary Vince tapos si Yorme. At itong si Secretary Vince, bilis kilos din. Yun ang gusto ko sa kanya. And he is someone who gets the job done. Pag merong mission, pag merong assignment, lahat gagawin basta para maabot kung ano man yung gustong ma-accomplish. At ito na nga, hindi na nagsasayang ng oras itong si Secretary Vince. Nung mga unang araw pa lang niya bilang secretary, siya ay sumakay sa carousel, diyan po sa EDSA, 'di ba? May usap-usapan na baka aalisin daw, sabi ng MMDA, pero hindi. Yung pong busway is here to stay, yung carousel. At nakita niya yung kagandahan and at the same time yung challenges. Kasi sa totoo lang, maski yung simpleng sa may Mega Mall lang pero inaayos na yun ngayon, 'di ba? Napakalayo nung lalakarin mo pataas, aakit ka ng MRT, tas bababa ka, napakahirap para sa commuters para pumunta doon sa gitna. Pwede namang gawan lang ng simpleng tulay, simpleng daan at nandun na siya sa may sakayan ng carousel. Okay, so ito, nasa news kaagad ngayon. Iminungkahi ni Secretary Vince Dizon ang ilang agarang solusyon at pagpapahusay na maari agad ipatupad sa EDSA busway upang mabigyan ang mga commuters ng komportable at accessible na paglalakbay kasama ang sistema ng bus. Nais ni Dizon na maglagay ng mga clearway finder sa busway at MR3 stations. Ano to? Clearway finder sa busway. Ano kaya yung clearway finder? Ayusin ang mga faulty timers na nakita din ngayon nung pagsakay niya sa mga bus. Gayon din ang mga abala sa railing stop at sirang elevator. Ayon kay Dizon, dapat ipatupad ang mas mahigpit na dispatch system sa Parañaque Integrated Terminal Exchange sa PTEX at Monumento Station upang matiyak na aalis ang mga bus sa oras at maiwasan ang pagbara sa mga bus stop upang matiyak ang predictable na oras ng biyahe ng mga commuter. Isang challenge din dyan ito kung sakaling mapanood to ni Secretary Vince. Yung kasi yung pag-uwian yung kasi yung parang matagal ko din iniisipan kung paano mo sila pagkakasya. Kasi ang problema, sabay-sabay yung labas ng mga tao. Kaya ang haba ng pila sa MRT, sa mga bus, pati yung sa mga busways. So maybe, ewan ko kung paano mahahanapan ng paraan na efficient na yung dami ng bus, sasakto sa dami ng pasahero, tapos sabay-sabay silang aalis, pagdating ng uwian ng mga tao. So yun yung isang malaking challenge pagdating dyan, lalo na sa Makati, kasi sabay-sabay nag-uuwian yung mga tao dun sa Makati. I think nga, isang solusyon din dyan, Secretary Vince, yung pinaplano before na Greenway project sa EDSA, yung lakad. Kasi kung lagyan mo ng, let's say from EDSA Ayala, na MRT station, di ba? Lagyan mo ng mga pathways, maganda sana kung aircon. Kasi kung aircon, kahit maglakad ka ng isang oras, kung aircon naman, walang problema di ba? Na pwedeng lakarin, siguro pasyo, paano. So may mga ganun Pwedeng idagdag yung component na yon. Para kung lalakarin mo, aircon naman yung lalakaran mo, nandun ka na sa show, doon ka sumakay. Kasi naiipit sila sa Makati pag uwian. Tapos doon naman sa may North EDSA kapag sa umaga, sobrang haba din ng pila. So, may mga choke points na ganun na magandang mahanapan ng solusyon, and I think Secretary Vince is the right person to do it. Okay, so dagdag pa dyan, kakailanganin din ng DOTR na magtayo ng hiwalay na busway concourses para sa mga pasahero ng busway para hindi sila makahalubilo sa mga pasahero ng MRT. Sinabi ni Dizon na sasakay siya sa EDSA bus carousel para mananasan mismo ang araw-araw na kalagayan ng mga commuters na gumagamit ng busway system. Parang gagawin din na ng example yung sa SM. Maganda yung ginagawa ng SM. Nandun ako nung isang araw sa SM North. Ang ganda ng itsura nung from SM, nasa loob ka ng SM, sa main na mall, malapit dun sa annex. Tatawid ka doon. Tapos ang ganda ng itsura nung terminal sa gitna ng kalsada, sa gitna ng EDSA. Tapos bababa ka, sasakay ka ng bus mo. It's very convenient for commuters, lalo na pupunta ka lang ng SM.
Sasakay ka ng carousel. O pagbaba mo ng carousel, magandang terminal, maluwag. O paglabas mo, pag-akyat mo, nasa SM ka na. So yun ang mga magandang sundan, magandang gawin na sinabi din dito na makakayang in 10 to 12 months. Okay, so yun ang punto natin dito, guys. Kaya gusto ko to si Secretary Vince kasi merong mga problema na hindi mo naman kailangan ng 5 to 10 years para ayusin, di ba? Nakikita mo na yung mga commuters problemado, yung mga commuters, di ba, hirap na hirap sa umaga, sa uwian. Baka naman meron tayong pwedeng gawin, gumastos tayo ng konti, pagawa natin ng konti na mapakomportable sila ng konti para hindi naman sila ganun kangarag kapag nagko-commute. So may mga madadaling gawin na ganun. Of course, merong mga challenging. Yung mga subway na yan, yung mga tren na yan, mga right-of-way na problema na yan. So maraming mga malalaking big ticket na kailangan solusyonan na alam ko kakayanin din yan ni Secretary Vince, pero mas matagal yun. Di ba? It would take years to do that. Pero yung mga ganitong carousel, busway, ramdam ka agad ng pasahero. At yun naman ang importante, maramdaman ka agad ng pasahero na kumbaga, nililingon naman ako ng DOTR, di ba? Kumbaga, alam naman nila yung pasakit sa akin araw-araw na pero kumbaga, meron silang ginagawang paraan para dumali ng konti yung commute, daily commute ko. Yun naman, kaya bilis kilos. Yun yung nakikita ko dito kay Secretary Vince and hopefully magtuloy-tuloy. At ayan, nakaka-excite pag nabuksan na yung mga carousel na yan sa mga SM, tapos magawa yan sa mga istasyon. And it's a good model para sa BRT. Alam ko, meron ding BRT na gagawin sa Cavite. So abangan natin yan, guys. Okay? So tuloy-tuloy lang po tayo. Build better more kay Pangulong Bongbong Marcos, DOTR, transportasyon. Tutulong po tayo dyan kasi ito ay para sa bagong Pilipinas, para sa mas magandang bukas, para sa mga kababayan po natin. Kaya sa manira tayo, sumuporta na lang po tayo sa gobyerno. So thank you very much po. See you po sa next video po natin. Bye-bye.